Matapos magsagawa ng Oplan Bakla sa lungsod ng Maynila kahapon, sumunod namang nagtanggal ang mga otoridad ng campaign materials na iligal na nakapaskil sa mga pangunahing lansangan sa Quezon City kaninang umaga. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Alas 3 pa lang ng madaling araw kanina ay nagtipon-tipon na ang mga tauhan ng Quezon City Police District at Commission on Election Officers sa Quezon City Hall. Bahagi sila ng Task Force Teardown para sa Oplan Baklas na isinagawa sa 6 na distrito ng lungsod. Layo ng mga ito na tanggalin ang mga campaign materials na iligal na nakapaskil sa ilang mga pangunahing lansangan. Maaaring magpaskil ng mga campaign materials na may tamang sukat na itinakda ng COMELEC sa mga authorized common poster areas gaya ng mga plaza at barangay centers maging sa mga private properties kung ito ay pinahihintulutan ng may-ari. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay nito sa mga puno, poste ng ilaw, government-owned properties at pagsasabit sa mga kawad ng kuryente at mga kahalintulad na kable. Nanguna sa pagbabaklas ang halos 100 kawani ng Department of Public Order and Safety o DPOS at 24 na tauhan ng Environmental Protection and Waste Management ng syudad. Sinamahan ng mga ito ng halos 200 pulis upang masigurong ligtas ang grupo sa sino mang magtatangkang pumigil sa pagtatanggal ng illegal campaign materials. Siyempre, hindi naman natin dinidiscount kung merong in the act na makikita na maglalagay ng illegal na campaign material would be arrested and will be prosecuted accordingly. Ayon sa election officer mula sa COMELEC District 4, maaaring maharap sa diskwalifikasyon sa May 2019 election ang mga kandidato na lalabag sa mga panuntunan kaugnay sa pagpapaskil ng mga campaign materials. Ang mga nakuhang illegal campaign materials ay isinakay sa dump trucks at dadalhin sa storage facility ng COMELEC upang magamit na ebidensya laban sa mga lalabag na kandidato. Para dun po sa mga candidates running for local positions, siyempre po dahil mag-start pa lang po ang campaign period sa March 29, ay hindi pa po sila pwedeng kasuhan kasi may prevailing rule po na hindi pa po sila considered as candidates as of this time. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Magpapatupad ng bawas singil sa tubig ang Manila Water at Maynilad simula sa susunod na buwan. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng balita. Go ahead, Grace. More epektibo na sa April 1 ang pagbaba ng singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water. 0.5 centavos per cubic meter ang bababa sa presyo ng tubig sa Maynilad habang 0.23 centavos per cubic meter naman sa Manila Water. Kaya ang mga customer ng Manila Water na kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan, bababa ng 1 peso and 21 centavos ang inyong mga water bill. 0.20 centavos naman sa Maynilad. Sa mga kumukonsumo naman ng 20 cubic meters kada buwan, 2 pesos and 29 centavos ang ibababa ng inyong mga water bill para yan sa mga customer ng Manila Water. Habang 0.57 centavos naman sa Maynilad. At 5 pesos at 49 centavos ang mababawa sa buwanang singil ng tubig ng Manila Water sa kada 30 cubic meters na konsumo kada buwan, habang 1 peso and 54 centavos naman sa Maynilad. Ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick Lee, ang pagbaba ng singil sa tubig ay dahil sa paganda ng ekonomiya ng bansa sa nakalipas na 3 buwan at nakarecover din sa ilang pagkakautang ang Maynilad at Manila Water. Ang pagbaba ng singil ng tubig na ito ay magsisimula sa April hanggang sa June dahil kada 3 buwan ay nagkakaroon ng adjustment ang Manila Water at ang Maynilad sa kanilang mga water rates. Sir? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin. Ibibigay na ang measles vaccine sa mga batang nasa 6 na buwan pa lang batay sa isasagawang immunization schedule ng Philippine Pediatric Society and Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines and Philippine Foundation for Vaccination. Mula sa Quezon City mag-report si Aiko Miguel live. Magandang umaga sa iyo, Aiko. Yes, Ella, magandang umaga. Nais na maipatupad ng mga grupo ng mga doktor na ibigay ang bakuna kontra tigdas sa mga batang nasa 6 na buwan pa lamang. Ito ang nais nilang isagawa sa nakatakdang 2019 child immunization sa bansa.
Pinangungunahan taon-taon Ella ng Philippine Pediatric Society, Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines at Philippine Foundation for Vaccination ang pagbabakuna sa mga batang nasa 6 na buwan pa lamang. Ayon sa grupo ng mga doktor, 13 bakuna ang dapat maibigay sa mga kabataang Pilipino mula sa pagkapanganak nito hanggang umabot ito sa 18 taong gulang. Kabilang dito ang bakuna kontra tuberculosis at hepatitis B pagkapanganak sa isang bata. Kabilang sa sakop ng childhood immunization schedule ang bakuna kontra diphtheria, tetanus, hepatitis B, polio, influenza, Japanese encephalitis, mumps, rubella, chickenpox at ng tigdas. Kadalasang ibinibigay ang bakuna kontra tigdas sa mga batang Pilipino kapag ito ay 9 na buwan taong gulang. Paliwanag naman ng mga doktor, maaaring ibigay ang measles vaccine kahit na 6 na buwan pa lang ang isang bata, lalo na't may measles outbreak sa isang bansa. Ella, panawagan ng mga doktor na mahalaga ang immunization upang maprotektahan ang isang individual sa sakit, lalo na upang hindi mag-reappear o bumalik ang mga malulubhang sakit sa bansa, gaya ng polio. Nais mapanatili ng Department of Health na polio-free ang Pilipinas na nagsimula pa taong 2000. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, live mula sa Quezon City. Inihayag na National Economic Development Authority o NEDA na ititigil na ng National Food Authority ang pagbebenta ng murang bigas sa merkado sakaling maging epektibo na ang Rice Tarification Law. Ayon kay Assistant Secretary Mercedita Sombilia, ang pag-iimbak ng bigas para sa mga emergency katulad ng kalamidad ang gagawin ng NFA at hindi na rin ito mag-aangkat ng bigas. Gayunpaman, posibleng makabili pa rin ng murang bigas at maaaring mas mababa pa sa 27 pesos per kilogram dahil sa pagdating ng imported rice. Ilalagay din sa auction o ibebenta ng mura ng NFA ang mga imbak na bigas nito na hindi nagamit at mapupunta rin ito sa merkado. Sa pagtaya ng NEDA, tatagal pa hanggang sa katapusan ng 2019 ang NFA rice sa mga pamilihan. Hindi rin nangangamba ang NEDA sa supply ng bigas dahil sapat naman o nasa mahigit na 90% pa ang nagmumula sa mga lokal na magsasaka. May kapangyarihan din umano ang Pangulo na limitahan ang pagpapasok ng bigas sa bansa sa pamamagitan ng pagtataas ng taripa. Price of rice will probably be at least 50% cheaper than over time. When things, stabilize or normalize, it will be. Sinimula na ngayong araw ng Department of Public Works and Highways ang dredging o ang paghuhukay ng mga basura sa ilalim ng Manila Bay. At mula sa Manila Bay, may report si John Anano live. Yes, John? Yes, magandang tanghali sa iyo, Ella, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Kasalukuyan nga isinasagawa ngayon ng Department of Public Works and Highways yung paghuhukay ng mga basura dito sa Manila Bay o yung tinatawag na dredging. Makikita nyo ngayon dito sa aking likuran itong mga amphibious excavator na siyang ginagamit nga sa paghuhukay ng mga kalat, ng mga basura at burak mula nga doon sa ilalim ng tubig. Sa pamamagitan ng isinasagawang dredging, ayon nga sa DPWH ay aalisin yung mga basura at mga dumi na nagtambakan sa ilalim ng tubig at humalo na sa burak o makapal na putik. 20 truck ang inihahanda ng ahensya na siyang maghahakot sa mga basura dito sa Manila Bay. Nasa 200 meters mula sa shoreline ng Manila Bay na may tinatayang 1.5 kilometer na lawak mula sa Manila Yacht Club Breakwater patungo dito sa may US Embassy ang susuyurin ng 3 amphibious excavator. May waste segregator din ang DPWH na siyang maghihiwalay ng basura sa buhangin. Ang mga maghuhukay ng basura sa Manila Bay ang mga mahuhukay na basura dito sa Manila Bay ay pansamantalang itatambak sa isang pasilidad ng DPWH sa may Bikutan. Base nga sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority, posibleng tumagal itong dredging ng 90 days o nasa 3 buwan. Ella, itong ang isinasagawang dredging ay bahagi pa rin ng Manila Bay Rehabilitation Project ng pamahalaan na layong ibalik sa dating linis at ganda itong Manila Bay. Ella? Maraming salamat, Joanna, live na nagulat mula sa Manila Bay. Nais na mga environmental groups na ipatupad sa buong bansa ang pagbabawal sa paggamit ng single-use plastic.
Narito ang report ni Nel Maribuhok. Tema ngayong taon ng Earth Hour ang plastic pollution. Kabilang na dito ang tungkol sa single-use plastics at kung paano ito nakakaapekto ng malaki sa ating kapaligiran. Ayon kay Attorney Gia Ibay, Head ng Climate and Energy Program ng Worldwide Fund for Nature o WWF Philippines, malaki rin ang maitutulong sa pamahalaan kung ipagbabawal o magkakaroon ng regulasyon sa paggamit ng plastic. Ito ay sa gitna na rin ng ginagawang kampanya ng pamahalaan na massive cleanup sa Manila Bay. Yes, definitely. Because as you see, a lot of the plastic waste that they've seen is like straws, bottles. Some of these can actually be recycled, but we're also saying that I reduce also the production, hopefully by lessening the demand. Ayon pa sa WWF Philippines, mahalaga na maikonsidera ito ng pamahalaan, lalo na't ikatlo ang Pilipinas sa major plastic polluter ng karagatan sa mundo. Pero ang importante ngayon mantra is to reduce consumption. No? Like, how can we do away plastics with protecting our medicines, for medical use? Samantala, kaugnay ng kampanya na ito, gaganapin sa March 30, 8:30 p.m. ang switch-off event para sa 2019 Earth Hour. Taon na nitong kampanya kung saan inihikayat ang lahat ng establishmento, individual at komunidad na magpatay ng mga hindi kinakailangang electric lights sa loob ng 1 oras. Iba't ibang bansa ang nakikilahok sa aktibidad na ito bilang simbolo ng pakikiisa sa kampanya sa usapin ng climate change at pangangalaga sa kalikasan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasig City. Pinagpaliban ng korte ang pagbasa ng sakdal kay Rappler CEO Maria Ressa kaugnay sa kasong cyber libel. Mula sa Maynila may report si Mai Bermudez live. Magandang tanghali sa iyo, Mai. Yes, Ella, magandang tanghali. Hindi nga muna binasahan ng sakdal si Rappler CEO Maria Ressa ng Manila Regional Trial Court Branch 46 kaninang umaga. Pinasasagot pa kasi ng korte ang prosekusyon kaugnay sa inihaing motion to quash ng kampo ni Ressa at binigyan ng 10 araw ang prosekusyon upang maghain ng oposisyon hinggil dito. Kanina nga ay humarap ng personal si Ressa sa korte kasama ang kanyang mga abogado mula sa Free Legal Assistance Group o FLAG na pinangungunahan ni na dating Supreme Court spokesperson Attorney Theodore Te at Attorney Shell Jokno. Ang kaso ni Ressa ay nagugat sa reklamong isinampa ng businessman na si Wilfredo Keng dahil sa isang artikulong inilathala ng Rappler noong May 2012 na nagsasabing sangkot ito sa illegal na droga at human trafficking. Nailathala ang naturang article 4 na buwan bago pa man maisabatas ang cybercrime law. Pero ayon sa prosekusyon, muling nailathala ang naturang article Pebrero 2014 kung kailan naging epektibo na ang cybercrime law sa bansa. Bagay na hindi sinang-ayunan ng mga abogado ni Ressa dahil sa kabila umano ng inalalatag na teorya ng prosekusyon na continuing publication ay nag-issue naman ng temporary restraining order o TRO ang Supreme Court sa cybercrime law sa mga panahong iyon at nailift lamang ang naturang TRO ng Abril 2014. Dagdag pa ni Attorney Te, walang multiple publication rule na umiiral sa bansa kaugnay sa cyber libel. Ayon naman kay Ressa, ang alegasyon laban sa kanya ay isang uri ng legal acrobatics at pinatamaan din nito ang 10 kaso na hinarap niya sa loob lamang ng 1 taon at 6 na warrant of arrest na isinilbi sa kanya sa loob ng 2 buwan. Ella, 10 araw ang ibinigay ng korte para sa prosekusyon upang maghain ng kanilang komento o oposisyon hinggil nga dito sa motion to quash na inihain ng kampo ni Ressa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mai Bermudez live na nag-uulat mula sa Maynila. Hindi angkinin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kredito sa mga proyektong ipinapagawa ng kanyang administrasyon dahil sa pondo ito ng taong bayan. Narito ang report ni Rosalie Cos. Binuksan na sa publiko ang Segment 10 ng NLEX Harbor Link kagabi. Ang NLEX Harbor Link Segment 10 ay magagamit na ng mga motoristang bumabiyahe mula NLEX patungong C3 Caloocan at mula Manila hanggang Quezon City at vice versa. 9 na piso ang dagdag sa 45 peso na regular toll na binabayaran pag gumamit ng Segment 10 ng mga motorista.
5.65 kilometers elevated expressway ito mula MacArthur Highway Karuhatan sa Valenzuela City at dadaan sa Malabon City at C3 Road sa Caloocan City. Paiiksiin nito ang travel time mula Valenzuela patungong C3 mula 1 oras magiging 5 minuto na lamang. Mababawasan din ang congestion sa Metro Manila dahil maaari nang dumiretso sa NLEX nang hindi dadaan sa EDSA o Balintawak Toll Plaza. Samantala, pinangunahan din ng punong ehekutibo ang groundbreaking ng NLEX-SLEX Connector Road Project kahapon. Pasisimula ng construction ng 23.5 billion pesos na halaga ng proyekto sa April 2019 at target na matapos sa year 2020. 8 kilometers na may 4 lanes ang elevated expressway mula C3 Road Caloocan Interchange na babagtas sa Blumentritt at Espanya patungong PUP Santa Mesa, Manila. Oras na matapos ang proyekto, mababawasan ang travel time mula NLEX patungong SLEX mula 2 oras ay magiging 20 minutes na lamang. Gayun din mula Clark patungong Calamba na may usual 3 hours travel time, magiging 1 hour na lang at 40 minutes. 35,000 motorista ang makikinabang sa NLEX-SLEX Connector Road Project at mapagbubuti nito ang connectivity ng NAIA at Clark Airports. Subalit ayon kay Pangulong Duterte, hindi sa kanyang administrasyon ang kredito sa mga proyektong infrastrukturang gaya nito dahil pondo ito ng taong bayan. We are not into a claim and credit syndrome. All of the projects that we undertake and will do for the rest of my term, we give our gratitude to the builders, the contractors, the partners of government, and we place it in the name of the people of the Republic of the Philippines. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Epektibo na ang bagong rank classification ng mga tauhan at opisyal ng Philippine National Police kung saan tatawaging patrolman ang Police Officer 1 at General ang dating Police Director General. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng ating telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Naglabas na nga ang PNP Directorate for Personnel and Records Management ng memorandum na nag-uutos sa paggamit ng mga bagong ranggo sa lahat ng uri ng komunikasyon. Ito ay alinsunod sa Republic Act 11200 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noon pang February 8. Sa ilalim kasi ng bagong batas, ang magiging rank classification sa mga opisyal ng PNP ay Police General kapalit ng Police Director General. Police Lieutenant General naman ang kapalit ng Deputy Director General. Police Major General kapalit ng Police Director o 2-star General. Police Brigadier General kapalit ng Chief Superintendent o 1-star General. Police Colonel kapalit ng Senior Superintendent. Police Lieutenant Colonel ang kapalit naman ng Police Superintendent. Police Major kapalit ng Chief Inspector. Police Captain naman ang kapalit ng Senior Inspector. Police Lieutenant ang kapalit ng Police Inspector. Para naman sa mga non-commissioned officer at enlisted personnel, ang mga bagong ranggo ay Police Executive Master Sergeant para sa Senior Police Officer 4, Police Chief Master Sergeant para sa SPO 3, Police Senior Master Sergeant para sa SPO 2, Police Master Sergeant para sa SPO 1, Police Staff Sergeant para sa Police Officer 3, Police Corporal para sa PO2 o Police Officer 2 at Patrolman o Patrolwoman para sa Police Officer 1 o PO1. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan, live mula sa Camp Crame. Nagpulong sina Pangulong Rodrigo Duterte at US Secretary of State Michael Pompeo kahapon. Narito ang ulat ni Rosa Licoz. Mula sa Second Trump-Kim Summit sa Hanoi, Vietnam, diretso sa Pilipinas para sa isang araw na pagbisita si US Secretary of State Michael Pompeo. Kagabi, dumating siya sa bansa, nag-courtesy call at may closed-door meeting kay Pangulong Rodrigo Duterte.
Wala pang detalyeng ibinibigay ang Malacanang hinggil sa napag-usapan ng dalawa, subalit ayon kay US Ambassador to the Philippines Sung Kim, naging productive ang meeting at muling pinagtibay ang ugnayan ng dalawang bansa. Ngayong araw naman may pagpupulong ding isasagawa sa pagitan ni Pompeo at Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin. Isa sa mga posibleng pag-usapan ang Mutual Defense Treaty. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, panahon na para i-review ang 1951 Treaty kung relevant pa rin ba ito para sa ating pambansang interes. Dagdag pa ng DFA, maaari ring talakayin ni Pompeo ang mga recent developments sa Hanoi Summit. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue, Malacanang. Nagpulong ngayong araw sina Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. at US State Secretary Michael Pompeo. Mula sa Pasay City, may report si Nel Maribohok live. Yes, Nel. Lord, ngayong umaga dumating ka dito sa Department of Foreign Affairs United States Secretary of State Mike Pompeo upang makipagpulong kay Secretary Teodoro Locsin Jr. Mag-aalas 10 ng umaga na dumating ang delegasyon ni Secretary Pompeo dito sa DFA. Pangunahing tinalakay ng dalawang opisyal sa kanilang bilateral meeting ang patungkol sa seguridad at ilang regional issues. Partikular na dito ang pagpapalakas sa kooperasyon sa paglaban sa terorismo at suporta ng Estados Unidos sa AFP Modernization Program. Sa pahayag ni Secretary Pompeo, sinabi nito na nananatiling matatag ang alyansa ng dalawang bansa. Handaan niyang tumulong ang Estados Unidos sa Pilipinas sakaling magkaroon ng problema sa West Philippine Sea sa ilalim na rin ng Mutual Defense Treaty. As an island nation, the Philippines depends on free and unobstructed access to the seas. China's island building and military activities in the South China Sea threaten your sovereignty, security, and therefore economic livelihood, as well as that of the United States. As the South China Sea is part of the Pacific, any armed attack on Philippine forces, aircraft, or public vessels in the South China Sea would trigger mutual defense obligations under Article 4 of our Mutual Defense Treaty. Para kay Secretary Locsin, hindi na anya kinakailangang i-review pa o amyendahan itong Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa upang matiyak lamang ang tulong na magmumula sa Estados Unidos. Flor? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok, nagulat mula sa Pasay City. Hindi bagong kasundo ang pangkapayapaan kundi gentleman's agreement ang nais ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Moro National Liberation Front o MILF. Mula sa Quezon City, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie? Yes, magandang tanghali, Flor. Walang formal at panibagong peace deal na bubuuin. Ito ang paglilinaw ng Executive Secretary Salvador Medaldea matapos banggitin ni Pangulong Duterte kamakailan na kinakailangang magkaroon ng peace deal sa Moro National Liberation Front o MNLF. Ayon kay Medaldea, walang agreement in writing kundi informal na usapan sa pagitan ni Pangulong Duterte at MNLF Chair Nur Miswari alang-alang sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Ito ay matapos pagtibayin ng publiko ang Bangsamoro Organic Law at maitalaga ang mga bubo sa Bangsamoro Transition Authority o BTA. Nagpulong sina Pangulong Duterte at Miswari sa Malacanang Lunes ng gabi at mismong ang punong ehekutibo ang nagbigay ng katiyakan na willing makipag-usap ang MNLF sa pamahalaan. Pagbalik sa Pilipinas ni Miswari, muli silang mag-uusap ni Pangulong Duterte hinggil dito. Floor, una na rin inutusan ni Pangulong Duterte sina Presidential Peace Advisor Carlito Galvez, Defense Secretary Delfin Lorenzana, gayon din si Interior Secretary Eduardo Año na tumulong sa pagbuo ng naturang impormal na usapin. Sa kasalukuyan naman nagsasagawa ng press briefing si Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa Malacanang at ayon sa kanya hinggil sa pagkikita ni Pangulong Duterte at US Secretary of State Mike Pompeo bagamat inassure ng Amerika ang assistance sa Pilipinas sa usapin ng South China Sea ay nanindigan ng Malacanang na mananatili ang pag-review ng Pilipinas sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat.
Nagwagi ang La Verdad Christian College sa Information Technology Competition na ginanap sa San Fernando, Pampanga. Narito ang report ni Leslie Huidem. First runner-up sa katatapos na Toro Inter-School IT Elite Challenge, ang fourth-year college student na si Rico Custodio noong February 15 ngayong taon. Layo ng kompetisyong ito na makahanap ng mga estudyante na mahuhusay gumawa at mag-develop ng mga software ng computer sa larangan ng business. 40 eskwelahan sa Region 3 ang lumahok sa naturang paligsahan. We approached the schools to find their top developers, and we found that there was no real competition which identified who were the best of their graduating year. Systems admin category ang nilahukan ni Rico. Sinasadya po namin mahirap kasi po elite. Yun. So, gusto po namin makita yung best of the best. Yung kay Rico, nakitaan po namin siya ng potential when it comes to SysAd po. So, kaya po napili namin siya. And that's the first time po na nagkaroon kami ng OJT sa La Verdad. Isa lamang si Rico sa libo-libong scholars ng La Verdad Christian College. Awa ng Diyos, masasabi naman natin, mga produkto ng La Verdad, magagaling sila. Sa awa ng Diyos, nag-e-excel sila. Mula sa preschool pa lang, tinuturuan na natin sila. Hanggang college na, kung dito sila nag-aaral, tuturuan sila ng Biblia. Yun ang isang magandang pundasyon na binibigay natin sa kanila. Galing sa mahirap na pamilya si Rico, bunso sa 6 na magkakapatid. Ulila na sa ama at walang trabaho ang kanyang ina. Kaya nagpupursige si Rico na makapag-aral sa La Verdad upang matupad ang kanyang pangarap at makatulong sa kanyang ina. Kasi po nag-offer po sila ng full scholarship. Libre po ang pag-aaral, libre po ang tuition, libre po ang libro, libre po ang paggamit po ng computers, at libre po yung lunch po. Leslie Huidem, UNTV News and Rescue, Pampanga. Maayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Lalo pang lumawak ang mga palayan na apektado ng tagtuyot sa Occidental Mindoro. Sa ngayon, mahigit 3,000 at 400 hektarya na ng mga palayan ang apektado sa probinsya. Mula sa Laguna, nasa linya ng ating komunikasyon si Sherwin Kulubong, live. Mayong udto, Sherwin. Magandang tanghali, Janice. Patindi ang epekto ng tagtuyot na nararanasan sa mga palayan sa buong probinsya ng Occidental Mindoro. Ayon kay Provincial Agriculturist Sopronio Baranda, mabot na sa mahigit 3,000 at 400 hektarya ng mga palayan ang napinsala dahil sa kawalan ng tubig bunsod ng matinding epekto ng init. Janice, mahigit 71 milyong piso na rin ang halaga ng palay ang nalugi sa 1,875 magsasaka ng palay. Hindi pa tiyak ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental kung kailan makapagsasagawa ng cloud seeding sa mga apektadong lugar tulad sa bayan ng San Jose dahil naman sa mga tanim na sibuyas na maaring hindi na mapakinabangan kapag nabasa ng tubig ulan. Susubukan naman, Janice, ng pamahalaang panlalawigan na makakuha ng tubig sa upper stream ng mga ilog na malapit sa Barangay Central at San Agustin sa bayan ng San Jose na una nang nagdeklara ng state of calamity. Ayon pa kay Baranda, sa ngayon ay hinihintay pa nila ang ayuda na makina at krudo sa pamahalaan para sa mga magsasaka. At yan ang ating balita. Balik sa iyo, Janice. Maraming salamat, Sherwin Kulubong. Umamin ang The Wishful, so ang unang batch ng Wishcovery finalist na kakaibang husay ang ipinakita ng mga finalist sa katatapos na Wishcovery Season 2. Ayon naman sa ilang mga batikang singer ng ating bansa, malayo ang mararating ng mga ito sa music industry. Narito ang report ni Aiko Miguel. Mistulang grand concert ang performance at presentation ng mga Wishcovery sa finals night ng Wishcovery Season 2, the singer and the song noong Martes sa Araneta Coliseum. Nasa'yo, 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 maghihintay sa'yo, hanggang dito na lang ba tayo? Sa maliit na kwadrado. I am a singer and this is my song. My life is in music. Ang masulok ng mundo'y bilib siya. Song of
Bukod sa fans at mga judges na nagpahayag ng kanilang paghanga sa mga singing gem mula sa iba't ibang panig ng bansa, namangha rin ang kapwa nila Wishcovery finalist mula sa Season 1 ng first and biggest online singing competition sa bansa, ang Wishfuls, na binubuo ni na Princess Sevillena, Kimberly Baluzo, Louie Ann Culala, Carmela Ariola at Ace Bartolome. Ayon sa Wishfuls, hindi makakailan na unique at magagaling talaga ang finalist ng Wishcovery Season 2. Simula pa lang anila ng mga ito sa kanilang karera sa music industry, ngunit tila nahasa na ng matagal na panahon kung pagbabatayan ay ang kanilang ipinakitang performance sa Grand Finals. Yung feels na nakikita namin sila, na kami nung time na yun, sobrang kaba kami tapos sila sobrang chill. Diba, parang yun, sobrang galing. Parang concert, and sobrang nakakatuwa rin na pati mga composer nila nandyan to support them and makitang mag-perform din. Nakita namin yung versatility nilang lahat, yung flexibility nila, na nakakatuwa talaga na parang nung kami noon, hindi kami ganyan that time. Pagpatuloy lang po nila yung craft na ginagawa nila kasi marami silang nai-inspire na tao na siguro mga baguhan na singers na naglo-look up talaga sa kanila. Always offer kay Lord yung performances talaga. Isipin nila yung lagi yung edge nila pero with a humbleness in their hearts. Kasi yun yung key ng pagiging mabuting artist. Samantala, nag-enjoy din ang mga guest artists sa Wishcovery Grand Finals sa kanilang ginawang collaboration sa finalist. Payo na lamang ng mga ito, laging maging mapagpakumbaba at ibigay ang lahat sa bawat performance na kanilang gagawin. Laging masarap maka-discover ng bagong singers, bagong talent, napakagaling nila. Everyone has a different character. So I'm very, very happy and impressed sa kanilang lahat. You can never have enough talent competitions in the Philippines kasi we have so many talented singers here. And sobrang nakakatuwa na nag-come up ang Wish ng ganitong competition para makapag-discover pa ng mga bago pang mga magagaling na artists like them. I felt na andun po yung confidence nila and talagang yung gusto nilang maipakita and ma-showcase yung, of course, yung sarili nilang talent through OPM songs. I think they really did great. Yeah, kasi yung mga ganun kasing classic na song, you need to put your heart into it. And I think they are all ready to begin their journey. Bilang host naman ng Wishcovery Season 2, saludo si Chris Lawrence sa Innovator at sa lahat ng bumubuo ng Wish 1075 dahil sa natatanging konsepto ng naturang online singing competition. I love it. Wish doesn't only help us musicians, us artists. It doesn't help just the music. But as it helps us artists, as Wish helps the music industry with music, we also help the charities, we also help the people. Ayon kay Kuya Daniel Razon, magtutuloy-tuloy ang Wishcovery at abangan din ang pagre-release ng album ng Wishcovery Season 2 Finals. Kasama na din dyan yung pag-launch ng album nilang 8 na naging finalist. And we will be putting yung songs nila in an album together with yung mga projects natin for them, including the concert where we will be launching their album. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City.